Mga boss chief amo sir, 'no? Ano ba uunahin natin? Wait nga, tignan natin sa listahan. Ano ang uunahin natin? Meron tayong 5 pag-uusapan dito mga kababayan. Una diyan, unahin na natin yung Bold Star. Unahin na po natin 'yan. Pangalawa, yung PIDEA leak, dadako tayo do'n. Pero hindi tayo magfo-focus do'n mga kababayan kasi ang alam naman po natin, kumbaga ginagawa na lang po nilang pang-cover itong, PIDEA leaks na 'to mga bossing, 'no? Pangatlo, dito tayo po-focus mga kababayan, yung talagang problema sa West Philippine Sea. Ano po, kasi dalawang barko, yung barko po ng Pilipinas ayun binomba na naman po ng tubig ng barko ng China, mga kababayan. Pang-apat, no comment. Alam niyo na 'yon kung ano yung ibig sabihin ng no comment, ha? 'Yun yung pang-apat nating pag-uusapan. Pang-lima, bakit, hanggang ngayon, 'no, kabi-kabila na yung pambobomba ng tubig sa ating mga barko at mukhang tahimik pa din po ang ano, mga kababayan, ang Senado, 'no, na committee, yung komite ng foreign relation. Naku, yan po yung mga pag-uusapan natin sa araw-araw mga bossing. Yung kay Maharlika, dadaanan lang natin yan mga bossing kasi ito po talaga yung problema ng Pilipinas po mga kababayan. Siguro ang napapansin ko, ini-insert nila itong PIDEA leak na to para mawala ang focus ng sambayan ng Pilipino doon sa tunay nating problema. Magkano bayad kay Maharlika? Tinataya niya ang buhay niya, magtrabaho ng legal nang di siya nagpapagamit dahil lang sa pera. Sabi ni Meru Marate, Samsung. Okay, so umpisa na nga po natin mga bossing. Dito po mga kababayan, habang ako po ay sumisilip-silip at nanonood dito sa SMNI mga bossing, itong mga itong dalawa na ito mga kababayan, no? Sabi, sinungaling ang gobyerno ngayon. Mga boss chief amo sir. At alam nyo kung ano pinag-uusapan yung dalawa na yan, mga kababayan. Aminin na daw po ng ating Pangulo, na hindi niya kayang patakbuhin ang ating bayan. Dahil daw po madaming mahihirap sa Pilipinas ngayon, mga kababayan. Nako, kung titignan po natin ang Pilipinas ngayon, saan damakmak po, mga boss chief amo sir, ang nagkalat ng mga bagong sasakyan dyan. Halos karamihan po naka-iPhone. Halos karamihan po kung ano-anong gadget. No, yung mga hawak ng ating mamamayang Pilipino. Tapos, mga bossing, paawa effect itong mga to at sasabihin na sinungaling daw po ang ating gobyerno dahil hindi naman daw po kayang patakbuhin. Unang-una, no? Yung nakaraang administrasyon, mga kababayan, ang dami yatang iniwang problema. Isa na din po dyan, mga kababayan, ang West Philippine Sea. Yung gentleman's agreement na yan. Mga bossing, which is nakikita po natin, unti-unting ginagawan po ng solusyon ng ating Pangulo. Which is nakikita natin, no, na yung baluktot na ginawa nila o yung baluktot, mga kababayan, na naging desisyon nila doon sa West Philippine Sea, unti-unting itinatama at dinidiretso ng ating Pangulo. Mga bossing, para po sa akin, sabi ni APT, no, ayan, parehas tayo ng paniniwala. Huwag pansinin yung SMNI kasi fake news mga yan. Para po sa akin, mga kababayan, ngayon napapansin ko ang SMNI, eto pong mga to, mga bossing, yung pagbabalita po nila, mga walang katotohanan na po ngayon. No? Isa-isahin natin, yung dyan sa mautog nila. Yung sa mautog nila, mga bossing, pinapangalandakan nila sa tao, pinapalabas nila sa tao, na meron daw nagbarikada, o sabi ni ni Jeffrey, mga kababayan, yung si Ka Eric. O yun. Sabi daw po, di ba, merong 300 katao na inarmasan ang gobyerno. May pamukpok daw. Iba, nando si Badoy, nando si Ka Eric, sino pa ba yung isa na nasa gitna doon? Si Harry Roque. Para po silang mga utu-utu doon, mga kababayan. Pinapakalat nila mga bossing na meron daw pong 300 katao na meron pamukpok, inarmasan daw po ng ating gobyerno para pukpukin daw sa ulo yung mga vlogger nila.
Eh, samantalang parang mga siga-siga nga yung mga vlogger nila dun, mga bossing, eh. 'Di ba? Nakita ko yung buong video nandoon. Tapos sabi sabi pa, may mga nagbarikada dun para hindi makapunta dito sa Mautog. Kamukat-mukat mo binalita din itong SMNI na 'to, mga kababayan. Barikada, hinarangan, ganito, ganyan. Putek, makita mo yung barikada, plastic na upuan. Kahit po batang maliit, kayang-kaya yan, mga kababayan. Kayang-kaya igilid yan, mga bossing. Ano po, kaya ako, mga boss chief amo, sir, pinapanood ko na lang 'tong mga SMNI na 'to, pinapanood ko na lang po itong mga ano na 'to, itong mga tao na 'to, para po kontrahin yung mga pinapakalat nila. Para po kontrahin yung mga pagbabalita nila, mga kababayan. Bakit ba naging bitter itong mga 'to? Eh, akala po kasi nila porket na nandoon sila nung panahon na si Pangulong Bongbong Marcos, tumatakbo pa lang po bilang pangulo, akala nila, hindi, tatanaw ng utang na loob 'to, isasalba nito si Kubuloy. Ngunit subalit datapwat, hindi gano'n po ang ating pangulo, mga kababayan, 'no? 'Yun ang kagandahan po sa ating presidente. Walang utang na loob na ganyan. Kung may mali at may masilip, may nagrereklamo, may tumatangis, may umiiyak, saglit lang. Kailangan mong ipaliwanag 'yan. Kailangan mong sabihin yung side mo sa Senado. Sa korte, mga kababayan. Yun ang nakikita kong dahilan kung bakit po nagiging ampalaya itong mga ito. Mga bossing. Sabi ni Scorpion, taga Bustos kami, walang ganyan. Kung meron man, sana napukpok na yung napukpok na yung mga SMNI na yan. Sisirain nyo ang image ng mga tahimik po yung lugar. Mga bossing, at isa pa sa nakita ko, mga kababayan, nung nagsama-sama itong mga organizer ng Mautog, no? Sumisigaw sila doon, wala daw pong yagballs yung governor porket hindi sila napagbigyan. Hindi naman po yung governor mismo ang hindi nagbigay sa kanila eh. Yun nga pong lawyer na may karapatan po, no, na magdesisyon doon sa lupa. Palibhasa po kasi, aanga-anga itong mga organizer ng Mautog eh. Biruin mo ba naman nakipag-deal doon sa sa caretaker? Aanga-anga. Kaya po, ang binagbabalita nila, kesyo daw po ang gobyerno ng Pilipinas, kesyo daw po yung mga tawag dito, LGU ng Bulacan, ang hindi pumayag. Isa na lang din po yan sa kasinungalingan nila. Pinapalabas nila na gobyerno ang hindi pumayag. Pero ang totoo po, mga bossing, yung may-ari at yung lawyer, no, na may control ng lugar na yun. Pinakita nila yung bus daw po, iniharang, hindi ipinaliwanag na nandoon sa loob ng private property yung bus. Mga kababayan, no? Kasi yung mga simpleng banat nila, mga bossing, yung tipo bang, basta sinabi namin hinarang, pero hindi nila in-explain na yung pagharang doon sa truck, doon sa loob ng mismong property nung may-ari. Mga kababayan, syempre ang tao, iisipin, mga kababayan, na saglit lang. Hinarang sa kalsada, no? Pwedeng isipin na tao yun. Kaya ganyan po sila, mga bossing. Yung mga style ng pagbabalita nila, basta sabi namin, hinarang lang, ganito bahala na kayo kung ano umintindi. Siyempre po tayo, mga kababayan, kapag unang nating nakita at merong mga ganong pagsasagawa, mga bossing, unang iisipin natin, iniharang sa kalsada ito. Pero kung alam mo, mga kababayan, kung ano yung ugat at totoo, hindi ka malilinlang nitong mga ito, mga bossing. Sabi ni Litong Gomez, 100% fake news ang SMNI. Oy, fake news daw kayo, SMNI, Diyos ko Lord. Ay, nako. Tingnan mo naman ang mga pinagkukuha ng mga source nila, tagapag-vlog. Malapit nang maging mga vlogger na lang ito. No?
Source ng mga vlogger nila, yung mga wheelchaireros, anak dantila pa kapagka nandun ka sa live stream nila mga bossing, 45 minutes sayawan muna. Palipad muna kayo bago tayo mag-umpisa. Pagka walang views, medyo walang viewers Uunti lang mabilis matatapos mga kababayan. Yung isa naman, si Roque, kung ano-ano pinagsasasabi doon sa vlog niya. Kesyo daw po, hindi ako makatulog kagabi Alam niyo po mga kababayan, hindi po ako makatulog kagabi. Dahil po tumawag sa akin si dating Pangulong Duterte. At anytime daw po, dadamputin na siya. Paulit-ulit po ang ating presidente, paulit-ulit po ang Department of Justice, mga bossing. Paulit-ulit po na hindi papayagang makapasok ang ICC, mga kababayan. Pero sila paulit-ulit po, mga bossing, na ICC, papapasukin na. Ganun. Napaparanoid. Totoo po yan, Sir APT. Napaparanoid sila. Paano po yung mga post din ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, ay mukhang magkakaroon tayo ng panayam kay dating Senador Trillanes, mga kababayan. Hindi lang po natin alam kung kailan yung date, pero makakapanayam po natin yan. Sabi ko kasi dati, na-interview na ni Banat Boy, na-interview na ni Takeru Miyamoto, kumbaga okay na yun, at least nalaman na ng taong bayan. Pero ngayon po, ang main focus po natin itong West Philippine Sea kasi po, 'di ba, siya yung pinagbibintangan, mga kababayan.